Hi everyone! Good day sa inyong lahat. Welcome back dito sa ating channel. Kasama niyo ang inyong one and only Mama Mia para sa panibagong kwento na ihahatid ko sa inyo for today's video. And syempre, Monday na naman! Oo, simula na naman ang bakbakan sa madugong week ng pakikibaka dito sa mundo. Syempre, paghahanap buhay. Pero ako po'y nagpapasalamat dahil ako po ang inyong napiling maging kasama sa inyong unang araw ng linggo, sa Lunes. Maraming thank you po dahil kahit na ano pang kabisihan ninyo ay lagi talaga kayong nandito at nanonood sa atin at nakikinig. Thank you so much for being an inspiration to me, lalong-lalo na doon sa mga hindi talaga nagsiskip ng ads. I love you all so much. Maraming salamat. Kaya wag na nating patagalin ito. Babati muna tayo. And gaya nung sabi ko nung Sabado, ang magwa-wow react dun sa sa kwentong yon kasi umabot hanggang dulo. Ayan, uunahin nating pagbabasahin itong kanilang mga pa-shout out. Hi ako kay Maika or Mika Viola. Hello sa iyo Mary Jean Sumagaysay. Maraming salamat Donna Frias. Hello rin ako kay Blenda Cruz from Montalban, Rizal. Maraming salamat Miles Silang from Italy. Hi din kay Nancy Aspiras. Kay Rosel G, maraming thank you sa'yo. Hi din kay James Soriano. Hello sa'yo. Hello rin ako kay Melissa Pugay. Maraming salamat. Rose Eunice. Hello sa'yo. Hi din ako kay Janine Mosarbas. Kay Inday Ka. Oy, ang daming bago Hello sa'yo. Hi din kay Rachel Lapuz. Maraming salamat. Cristita Carpon. Hello sa'yo, Chit Carpon Garcia from Calbayog City, Samar. Maraming salamat. Hi din kay Inday Garutay. Si Inday Garutay nakikinig sa atin. Hello sa'yo. Hi din kay May Marie Bornales, kay Roslyn Caraballo. Hello rin kay Minchi Pangilinan, kay Elena Hukutan from Moscow. Hello sa'yo. Hi din kay Aksa Heliana. Hi din ako kay Ellie Nalin. Maraming salamat. Listening from Sodi Damam. Hi din kay Maria Julie Maria Julieta Ariola. Oo, mali pala pagkabasa ko. Ay din ako kay Janice Linan at sa lahat po ng mga nag-wow react sa atin pong kwento nung Saturday. Sa mga hindi pa po nabasa, babasahin ko po sa bukas na episode. Kaya abangan nyo. Huwag na nating patagalin kasi alam kong excited ka na para sa kwento natin for today's video. Nako, isahang kwento lang po ito. Kaya brace yourselves at eto na ang ating tampok na kwento for today's video dito lamang sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Sabi nila, hindi mo raw napipili ang taong iyong pakamamahalin. Sabi nila, kahit ayaw mo dahil ayaw ng mundo, kung siya ang tinitibok ng iyong puso, ay wala ka na ring magagawa, kundi ang sumunod dahil hindi ka rin naman magiging masaya kung wala siya sa piling mo. Dear Mama Mia, magandang araw po sa inyong lahat at sa lahat po ng inyong tagapakinig nitong inyong programa na naging paborito ko na ring libangan sa opisina. Mama Mia, sa ngayon po, masasabi ko na magulo pa rin ang puso't isip ko. Naisipan kong i-share itong kwento ng buhay ko sa pagbabakasakali na kung hindi man kayo makapulot ng aral mula sa aking kwento, ay mabigyan nyo naman ako ng inyong opinyon tungkol sa sitwasyon ko ngayon. Mama Mia, tawagin nyo na lamang ako sa pangalang Althea. Isa pong babaeng ipinanganak para maging matagumpay dito sa mundo. Bata pa lamang ako ay lagi nang sinasabi sa akin ng aking mga magulang na mag-aral raw ako ng tama. Mag-aral raw ako ng mabuti at wag raw akong gagaya sa mga pinsan at mga kapatid ko na mas inuna nila ang mga panandaliang ligaya.
Kaya tuloy ay nagsisisi sila dahil hindi sila nakapagtapos. 8 taon ang age gap namin ng sinundan ko pong kapatid. Bunso po ako, Mama Mia. Kaya naman lahat ng pagkakamali ng mga nakakatanda kong kapatid, sa akin po ang naging parusa. Naging strikto ang mga magulang ko sa akin. Hindi lang strikto kundi sobrang strikto po, Mama Mia. Iayaw nila akong palabasin kahit pa sabihin nating gusto kong magliwaliw bilang isang teenager. Kapag meron pong mga projects sa school, hindi po ako nakakasama outside sa school premises, Mama Mia. Lagi po akong hatid sundo noon ng nakatatanda kong kapatid na lalaki o di kaya naman ay ng aking ama. Nakakahiya man pong aminin pero kahit high school na ako noon, Mama Mia, ay hatid sundo pa rin ako. Ayaw talaga ng mga magulang ko na makasalisiraw ako, Mama Mia, at baka eto pa ang pagmulan ng pagkasira ng aking kinabukasan. Napaka-stricto, hindi ba? Kung tutuusin, hindi ko naman kasalanan ang mga pagkakamali ng mga kapatid ko. Kaya lang ako po ang nagdudusa. Kasi dati-rati raw ay naging masyado silang maluwag sa mga nakakatanda kong kapatid. Ayan tuloy, hindi na disiplina, kaya gumawa ng hindi maganda na siyang ikinasira ng kanilang kinabukasan. Kaya ang ending, ako tuloy itong nagtitiis. Laging sinasabi noon ng aking ina sa akin sa tuwing nagrereklamo ako kung bakit hindi ako pwedeng tumanggap ng manliligaw sa bahay, at kung bakit hindi ako pwedeng magpaligaw kahit kanino, ay ang mga katagang, magtapos ka muna ng pag-aaral mo. Aanhin mo yung pagnobyo-nobyo mo ngayon kung hindi ka naman magtatagumpay sa buhay mo. Kapag naging matagumpay at matayog ka ng babae, lalaki na mismo ang maghahabol sa'yo. Yan ang paulit-ulit na sinasabi sa akin ng aking ina. In short, bawal po akong mag-boyfriend, Mama Mia, kapag hindi pa po ako tapos ng aking pag-aaral. Gustuhin ko man na makipag-boyfriend ay lagi po akong nahuhuli ng mga magulang ko sa tuwing meron pong palihim na nanliligaw sa akin. Hindi nga po ako nakakalabas ng school campus, Mama Mia, dahil ang ginagawa ng papa ko ay kinakaibigan niya yung mga security guard sa campus. Pagkatapos ay pinapakilala niya ako sa mga ito. Lagi niyang sinasabi na bantayan raw nila ako ng maigi. Nagpapamerienda pa nga ang papa ko sa mga security guard sa campus. Kaya naman hindi talaga ako nakakaalis ng campus nang walang nakakaalam sa aking pamilya. Wala talaga akong choice noon kundi ang mag-aral na lang ng mabuti. Iniisip ko noon, Mama Mia, na siguro kapag tapos na ako sa aking pag-aaral, ay ako na ang makakapagdesisyon kung ano ang gusto kong gawin sa buhay ko. Wala nang makikialam at wala nang mangingialam. Kaya naman, pinagpursigihan ko talaga ang pag-aaral. Hindi na rin ako noon nakipagkaibigan pa sa kahit na sino, Mama Mia, dahil nung high school ako, nung nalaman nila ang sitwasyon ko, instead na maawa sila sa akin at tulungan nila akong tumakas, ay pinagtatawanan pa ako ng mga naging kaibigan ko. Kaya lumaki po akong introvert, tahimik at seryoso sa paningin ng karamihan. Seryoso sa buhay, seryoso sa pag-aaral. Nagtapos po ako bilang cum laude sa batch namin, Mama Mia. Well, expected naman na raw, sabi pa ng iba, dahil wala naman daw akong ibang buhay, kundi bahay at pag-aaral lamang. Ewan ko, pero hindi po yun compliment sa feeling ko, Mama Mia. Pakiramdam ko ay parang minamata nila ako. Para bang sinasabi nila na kahit na matalino ako sa klase, wala naman akong alam pagdating sa tunay na buhay, lalo na pagdating sa pag-ibig.
Nung nagtapos na ako ay agad po akong naghanap ng matinong trabaho. Nagkaroon po ako ng magandang trabaho dahil na rin nakapasa ako sa board exam plus cum laude pa po ako nung graduate. Maganda ang takbo ng buhay karera ko. Proud na proud naman sa akin ng mga magulang ko, Mama Mia. Pinagmamalaki nila ako sa tuwing meron pong mga family gatherings o reunion sa buong angkan. O etong si Althea, napakabait na anak nito, hindi katulad ng mga kapatid niya. Tignan mo, napakaganda ng trabaho, binigyan pa ng sasakyan ng kumpanyang kanyang pinagtatrabahuan. Yan ang iilan sa mga pagmamalaki na naririnig ko mula sa bibig ng mga magulang ko. Oo, nakakatuwa, Mama Mia. Nakakatuwa na pinagmamalaki ka ng mga magulang mo. Kakaibang kasiyahan ang mararamdaman mo kapag narinig mo mismo ang pagmamalaki nila tungkol sa'yo. Pero ang isa po sa hindi magandang epekto ng naging pagpapalaki nila sa akin ay naging aloof po ako sa mga tao. Naging aloof din sa akin ang mga tao, Mama Mia. Ewan ko, sa tuwing tinitignan ko naman ang sarili ko sa salamin, hindi naman po ako pangit. Pero bakit walang nanliligaw sa akin? Sa katunayan, mas maganda pa nga ako kaysa sa iba ko pong mga kapatid kung pisikal na anyo ang ating pag-uusapan. Pero bakit ganon? Sabi ng mama ko, pasasaan ba ang mga manliligaw kung nakapagtapos ka na? Ngayong tapos na ako, wala man lang isang nanliligaw sa akin. Ang akala ko ay magiging matandang dalaga na ako nun, Mama Mia. Kasi magte-30 na ako pero wala pa rin po akong naging nobyo. Hindi sa dahil ayoko, kundi dahil wala talagang nanliligaw sa akin. Sinasabihan naman ako ng mama ko na kung pwede raw ay mag-download ako ng mga dating app. Ginawa ko naman, Mama Mia, kaya lang tamad naman akong makipag-usap online. Akala ko ay hanggang dun na lang talaga ang buhay ko. Akala ko, you cannot have the best of both worlds. Akala ko dahil successful ako sa karera, ay magiging bokya na ako pagdating sa pag-ibig. Not until I met him. Nakilala ko po siya sa isang art gallery sa lugar namin. Una po kaming nagtagpo, Mama Mia, noong naisipan ko na pumasok sa isang art gallery. Ang totoo niyan ay naroon ako dahil meron pong exhibit ang isa ko pong kaibigan. Nagkaroon po ako ng kaibigan noong nagtatrabaho na ako. Magaling po siya sa art, Mama Mia. Kaya nga po hindi siya nagtagal sa kumpanyang pinagtatrabahuan namin dahil mas gusto niyang mag-focus sa kanyang art. Ako naman ay nakasuporta lang sa kanya bilang kanyang kaibigan. Ang totoo niyan ay katulong niya po ako sa paghahanap ng inspirasyon para sa kanyang mga gagawing arts. Althea, sige na. Sumama ka na, pumunta ka na lang dun please. Alam mo naman na ayoko sa maraming tao eh. Art gallery yun. Wala namang masyadong maraming interested dun, di ba? Tsaka, ang mga taong nandun ay mga mayayaman, mga merong pambili ng art. Kaya, pwede ka makahanap dun ng forever mo. Hindi na nga ako naghahanap, di ba? Nako naman, wag mo nga akong lokohin dyan, Althea. Alam ko namang naghahanap ka pa rin ng magiging kasama mo sa buhay eh. Ayoko na nga, nakakairita na rin maghanap eh. Basta, aasahan kita doon. Mama Mia, ayoko sanang pumunta. Kaya lang, ayoko namang magtampo sa akin ang kaisa-isa ko pong kaibigan. Kaya naman, pumunta pa rin ako. Wala din namang pasok noon sa trabaho ko. Kaya, saktong-sakto naman ang timing ng kanyang exhibit. Pero ang hindi ko akalain, Mama Mia, na isa exhibit pala na yun ay makikilala ko ang isang taong tatatak sa buhay ko. Itago natin siya sa pangalang Marco. Si Marco tulad ko ay hindi rin po mahilig sa mga exhibit na ganon, Mama Mia.
tulad ko ay napadaan lamang siya doon, dala na rin ng imbitasyon ng isa rin niyang kaibigan na mahilig sa mga pieces of arts. Ewan ko kung talagang mapaglaro ang tadhana. Dahil ang simpleng pagdadaupang palad namin na yon ay siya palang mag-uumpisa ng isang matindi at mapaglarong uri ng pag-ibig. Tahimik lamang ako sa isang gilid noon, Mama Mia. Pero ewan ko, may isang lalaking tingin ng tingin sa akin. May isang lalaki na para bang hindi nahihiya kung mahuli ko man siyang nakatitig sa akin. Pasimple nga akong tumingin sa glass wall na nasa may gilid ko, Mama Mia. Tinignan ko kung pangit ba o nakakatawa ba ang itsura ko. Bakit itong lalaking ito ay titig na titig sa akin na para bang may inaaninag siya sa mukha ko? May nakikita ba siyang pangit? O may dumi ba ako sa mukha? Bakit ganun? Bakit titig na titig siya? Ngumingiti naman siya sa akin sa tuwing nahuhuli ko ang kaniyang pagtitig sa akin. Nung una ay pasimple akong umiiwas. Nung una ay pasimple kong pinapakita sa kanya na hindi ako interesado. Minsan nga nagkukunwari ako na yung art ang tinitignan ko, pero sa peripheral view ko ay tinitignan ko ang pagtitig niya. Hanggang sa hindi na nga siya nakatiis, lumapit na siya sa akin. Mahilig ka pala sa art? Tanong niya. Kumunot ang noo ko noon. Excuse me? Tanong ko. I'm Marco, and you are? Ewan ko, hindi naman po ako pala kaibigan, pero bakit ko inabot ang kanyang kamay at nagpakilala ako? Sinabi ko pa talaga ang pangalan ko. Althea. Hi Althea, alam mo bang kanina pa kita pinagmamasdan? Pansin ko nga, bakit? May dumi ba ako sa mukha? May kakatuwa ba sa itsura ko? Wala naman, ang totoo niyan, ang ganda mo nga eh. Bakit kanina ka pa titig ng titig sa akin? Ano kasi? Nagagandahan kasi ako sa'yo at parang napaka-misteryoso mo. Wow ha, napaka-presko mo rin naman. Hindi halata, sabi ko. Nag-usap kaming dalawa. Ang dami-dami niyang tanong tungkol sa arts at sinabi ko naman sa kanya ang totoo na hindi talaga ako mahilig doon. Natawa pa nga siya, Mama Mia, dahil magkapareho pala raw kami na napilitan lamang na pumunta doon. Napilitan lamang na makisali doon. Pero sa gitna ng pag-uusap namin, ay hindi ko po talaga maipagkakaila na para bang may mga kuryente sa naging titig niya sa akin. Ang mga titig niya ay parang may ibang pakahulugan sa puso ko, Mama Mia. Siguro dahil hindi pa po ako nakaka-experience ng ganon. Siguro dahil wala pang lalaking naglakas loob na magkipag-usap sa akin ng ganon katagal. Hanggang sa kalagitnaan ng aming pag-uusap ay may nabanggit si Marco tungkol sa kanyang pamilya. Doon ako parang na-taken aback. Kasi kanina pa ako nag-e-imagine ng future kasama ang lalaking to eh. Kasi kakaiba siya sa lahat ng mga lalaking nakikilala at nakakasalamuha ko. Straight to the point siya. Walang paligoy-ligoy. At lalaking-lalaki, Mama Mia. Hindi niya hinahayaan na yung babae ang mawalan ng sasabihin. Hindi niya hinahayaan na ma-awkward ka sa pakikipag-usap sa kanya. Kaya aaminin ko, siguro maaga para sabihin. Pero parang may humihila sa aking magnet papalapit kay Marco. Not until nabanggit niya ang tungkol sa kanyang pamilya. May asawa ka na? Tanong ko sa kalagitnaan ng aming pag-uusap. Oo, at may 2 anak na ako. Sagot naman ni Marco ng tapat, Mama Mia. Pero ewan ko, parang may panghihinayang sa boses niya. Parang may panghihinayang sa mga mata niya nung sagutin niya ako ng
Oo, at may 2 anak na nga siya. Okay. Sabi ko nang medyo na awkward at pinilit kong baguhin ang aming usapan. Pero Mama Mia, ang okay na yon ay simula pa pala ng hindi magiging okay na takbo ng buhay ko. Ewan ko, pero bago pa man kasi niya nabanggit ang tungkol sa kaniyang asawa at mga anak, ay nahingi na po niya ang cellphone number ko at naibigay ko na yon, Mama Mia. Wala nga sa loob-loob ko na naibigay ko pala sa kaniyang cellphone number ko. Parang naglaho lahat sa isip ko dahil nalaman ko ngang may asawa siya. Naglaho ang katotohanang naibigay ko sa kanya ang isang pribadong bagay. Ang phone number ko nga. Nagulat na lamang ako, Mama Mia, nung makauwi ako ng bahay ay may na-receive akong text. Ingat ka sa biyahe pa uli. Nakarating ka na ba? Yun ang 2 text message na nabasa ko sa phone ko dahil naka-silent pala yun. Sino to? Tanong ko kahit may idea na ako. Si Marco, yung nakilala mo kanina sa gallery. Hello Marco. Yes, nakauwi na ako. Salamat sa pag-aalala. Sagot ko naman. Mama Mia, sa umpisa ay mga simpleng mensahe lamang ang pinapadala niya sa akin o pinapadala namin sa isa't isa. Mga mensaheng gaya ng ingat ka sa biyahe, kumain ka ng sakto sa oras, uulan yata, magdala ka ng payong. Tapos isang araw ay bigla na lang akong may na-receive sa kanyang message na, alam mo, masarap yung kape sa bagong cafe sa corner ng gallery kung saan tayo nagkakilala. Talaga ba? Masarap doon? Oo, libre kita. Sige, libre mo ako sa susunod. Bakit sa susunod pa? Libre ka ba ngayon? Ililibre kita ng kape. Usap naman tayo. Ewan ko, pero dapat ay umiwas na ako noon. Kaya lang, hindi ko po ginawa. Matalino naman akong babae, Mama Mia. Professional nga. Pinagmamalaki nga ng pamilya, hindi ba? Pero hindi ko malaman kung bakit bigla akong napapayag ni Marco na magkita kaming 2 dun sa coffee shop na sinasabi niya. Hanggang sa naging regular na yun. Kapag may mga bagong bukas na restaurant, coffee shop at kung ano-ano, ay inaaya na niya ako. Simula noon ay naging mas madalas na ang pagkikita naming 2. Nung una, Mama Mia, ay sa mga pampublikong lugar pa. Gaya nga ng sabi ko, mga bagong bukas na sa restaurant, na coffee shop, at kung ano-ano pang mga bagong bukas na pwedeng subukan ay pinupuntahan namin. Pero sa hindi ko malaman na dahilan, habang umuusad ang mga araw at linggo, ay parang mas lumalalim din ang koneksyon na meron sa aming 2 ni Marco. Parang mas lumalalim ang lahat. Naging mas pribado na, paunti-unti, ang mundo naming 2. Nagumpisa ang lahat nung inaya niya akong manood ng sine. Isang love story yon, Mama Mia. Hindi yun sikat na palabas. Dapat ay umayaw na ako, 'di ba? Pero pumayag ako. Pumayag ako dahil hindi ko malaman kung papaano ko kukontrolin ang damdamin na lumulukob sa akin. Isang uri ng damdamin na akala ko kailanman ay hindi ko na mararamdaman pa. Yun bang na-excite ka lagi kapag kasama mo siya? Yun bang na-excite ka kapag alam mong magkikita ulit kayo? Yun bang kahit sa pagtulog mo, mukha niyang nakikita mo? Kahit sa paggising mo, boses niya ang gusto mong unang marinig. Hanggang sa naging papribado na ng papribado ang lugar na pinapasukan naming 2. I knew, Mama Mia, hindi po ako tanga. I knew mali. Maling-mali dahil may asawa siyang tao.
maling-mali dahil meron siyang pamilya. Pero may parte po sa pagkatao at pagkababae ko na laging sabik na makita ulit si Marco. Hindi ko alam, Mama Mia, kung pagmamahal ba ang tawag nun dahil hindi ko naman po naranasan na magmahal. Hindi ko alam kung pag-ibig ba yun o yun yung idea na nagpapasarap sa pakiramdam ko dahil may isang lalaking piniling sasadyain akong kitain, piniling sasadyain akong kamustahin, piniling sasadyain akong kausapin, kumustahin ang araw ko. May isang lalaking willing na pakinggan ako. May isang lalaking willing na unawain lahat ng nasa utak ko. Marco made me feel seen, Mama Mia. Nakikita niya ako. Nakikita niya ang mga kakayahan ko. Higit sa profesional kong kakayahan, nakikita niya ang kabutihan sa akin. Alam niya ang mga paborito ko. Nag-e-effort siya para maging masaya ako. Kaya naman, Mama Mia, siguro naman hindi niyo po ako masisisi kung minahal ko talaga ng totoo at todo si Marco. Isang araw, nasa loob kami ng isang motel na malayo sa aming dalawa. Katatapos lang namin noon na magpaligaya sa isa't isa. Nakahiga ako noon sa kanyang dibdib. Nilalaro-laro ko ang mga balhibong nandoon. Siya naman ay hinahalik-halikan ang noo ko. Yung kanyang mga kamay ay nakayakap sa akin. Pangilan na ba ako sa mga sinungaling mong salita? Biro ko sa kanya. Ano? Anong sinungaling? Hindi ako nagsisinungaling sa'yo, Althea. Mahal kita. Ikaw lang din ang nagparamdam sa akin ng ganito. Ewan ko ba kung bakit mapagbiro ang tadhana? Kung bakit kung kailan hindi na pwede, tsaka pa tayo pinagtagpo. Lumipas ang mga buwan, 6 na buwan to be exact, Mama Mia. 6 na buwan na kaming lihim ng isa't isa. Siyempre, kahit na pwede namang hindi maging lihim sa akin, ay lihim pa rin yun. Dahil hindi ko naman siya pwedeng ipagsigawan sa buong mundo. Hindi ko siya pwedeng ipagmalaki sa iba dahil may nagmamay-ari na sa kanya. 6 na buwan. 6 na buwan na lihim na nagtatagpo, lihim na nagniniig, lihim na lumiligaya. Lumipas ang Pasko, bagong taon, hanggang sa lumipas na rin ang mga anibersaryo sa aming dalawa. Oo, Mama Mia, nagtagal po kaming dalawa ni Marco. Oo, nagtagal kaming dalawa kahit na mali ang pagmamahalan namin. Sa mga mata ng Diyos o sa mga mata ng mundo at ng tao, si Marco po ay isang butihing asawa. Isang butihing ama, isang matagumpay na profesional, isang lalaking huwaran ng lahat. Pero sa mga mata ko, siya lang ang nag-iisang lalaking mahal ko. Sa mga mata ko, siya ang nag-iisang lalaking gustuhin kong makasama sa habang buhay. Pero sa mga mata ng asawa niya, Mama Mia, ng asawa niyang walang kaalam-alam ng tungkol sa aming dalawa. Ng asawa niyang ang akala ay isang mabuting asawa itong si Marco. Hanggang isang araw ay nagkamali kami. Makalipas ang maraming buwan at ilang taon sa relasyon naming dalawa ni Marco, ay nagkaroon kami ng isang pagkakamali na siyang naging umpisa ng pagbabago ng lahat. Mama Mia, ewan ko
kung bakit naisipan ko noon na sorpresahin si Marco. Naisipan ko siyang sorpresahin sa pamamagitan ng isang love letter. Matanda kasi si Marco sa akin ng halos 10 taon. Kaya magkaiba po kami ng henerasyon. Mahilig ang henerasyon niya sa mga pa-love letters na yan. Kaya naman, dahil sinabi niya sa akin na pakiramdam niya kapag may nababasa siyang love letter ay pinag-e-effortan siya ng isang tao, ay naisipan kong sulatan siya. Mahal ko, salamat sa gabing yon. Sa kwento, sa halik, sa mga haplos, at sa pagmamahal at pagpapaligaya sa akin. Salamat sa katahimikan na ikaw lang ang nakakaintindi. Simpleng sulat lang yon, Mama Mia, na isinilid ko sa bag ni Marco nang hindi niya alam. Ang hindi ko alam ay yun palang magpapabago ng ihip ng hangin sa relasyon naming dalawa. Yun pala ang magpapabago ng lahat sa pagitan namin. Hindi lang sa amin ni Marco, kundi maging sa kanila ng asawa niya. Hindi ko akalain na ang simpleng sulat na yon ang magpapabago ng lahat. May babae ka? Sabi ni Marco, yun daw ang unang tanong na sumalubong sa kanya nung umuwi siya nung gabing yon. Gabing-gabi na dahil magkasama pa kami noon. Bakit ba kasi sa dinami-dami ng araw ay sa araw na yun naisipan ni Marco na magpalit ng bag? Tahimik lang daw siya habang kinokompronta siya ng kanyang asawa. Ngunit ang katahimikan na niya na yun ay siyang naging kumpirmasyon sa mga tanong ni Cass sa kanya. Hindi niya ako dininay sa asawa niya, pero hindi rin niya ako inamin. Silence means yes nga, sabi nila, hindi ba? Lumipat pa o lumipas pa ang mga araw na parang ulan sa loob ng bahay. Walang imik, puro galit, puro luha. Lagi na siyang inaaway noon ni Cass. Si Cass, Mama Mia, ay ang asawa niya. Lagi na siyang sinisigawan. Lagi siyang inaaway dahil sa akin. Dahil sa simpleng sulat na yon. Samantala ako naman nung mga panahon na yon ay hindi matahimik. Nagsimula na kasing parang unti-unting naglalaho ang bawat paanyaya ni Marco sa akin. Nagsimula na ang pagdalang ng kanyang mga mensahe. Nagsimula na ang pagdalang ng kanyang pagtawag sa akin, Mama Mia. Nagsimula na rin akong parang naging asawa na siyang aligaga, na siyang hindi mapakali, na siyang parang inagawan. Nagsimula na ako noong mag-alala. Mag-alala nga lang ba? O magselos na rin? Oo, aaminin ko sa'yo, Mama Mia. Nagsimula na rin noon ang pagsiselos ko. Pagsiselos ko sa asawa niya dahil pakiramdam ko asawa na lang lagi niya ang inuuna niya. Lia, bakit hindi tumatawag si Marco sa akin? Tumawag ba siya sa'yo? Nangamusta ba siya sa akin? Si Lia ay ang kaibigan ko na nakakaalam ng lahat. Ang kaibigan ko na meron pong art exhibit noon kung saan kami nagkakilala ni Marco. Hindi, bakit? Nagkaproblema ba kayo? Sinabi ko sa kanya ang totoo. Sinabi ko sa kanya na tumawag si Marco sa akin at sinabing alam na ng asawa niya ang tungkol sa aming dalawa. Hindi ko lang sigurado noon kung kilala ba ako ng asawa niya. Hindi ko lang sigurado noon kung may alam ba siya tungkol sa pagkatao ko. Ang alam ko lang ay nahuli niya si Marco. At ngayon ay bumabawi si Marco para sabihin sa kanyang wala na kami pero patuloy pa rin naman. Nangako si Marco sa akin, Mama Mia. Nung inamin niya sa akin ang totoo ay nangako siyang walang magbabago sa aming dalawa. Ang sabi niya, patatahimikin lang muna niya ang asawa niya.
Ang sabi niya, paniniwalain daw niya ito na wala na kaming dalawa pero hindi raw niya kaya na tuluyang tapusin ang relasyon namin. Kaya umasa ako doon. Umasa ako na maging kami pa rin. Umasa ako sa sinabi niyang walang magbabago, kaya lang sa paglipas ng mga araw at linggo, wala pong ibang nangyayari kundi puro pagbabago. Nawawala ang dating halos oras-oras na tawag at text niya. Mali ito eh. Hindi ganito si Marco. Hindi ko na to kaya, Lia. Sabi ko sa kaibigan ko. Althea, ano bang hindi mo kaya? Tisin mo nga. Alam mo naman 'di ba, sa simula pa lang, alam mong masasaktan ka diyan sa pinasok mo. Ilang beses kitang pinagsabihan. Ilang beses kong pinaalala sa iyo na may asawa at pamilya si Marco. Pero hindi mo ako pinakinggan. Mas pinili mong pakinggan ang damdamin mo. Pinili mong masaktan. Choice mo 'yan. Sagot ni Lia sa akin na para bang naiinis na rin sa reaksyon ko. Isa pa, Althea, asawa niya yung sinasamahan niya. Asawa niya yung sinusuyo niya. Asawang may karapatan sa kanya. At ikaw, wala ka ng mga karapatan na yon. Kaya pwede ba? Tiisin mo yan. Kasalanan mo yan eh. Ikaw ang pumili niyan. Wala namang pumilit sa'yo. Ako nga pinipigilan ka, inaaway mo pa ako noon. Tapos ngayon, magkakaganyan ka? Alalahanin mo, ikaw ang other woman. Ikaw ang kabit. Kaya lumugar ka sa lugar mo. Masakit ang sinabi sa akin ng kaibigan ko, Mama Mia. Nagkagalit pa kami noon. Nainis pa ako sa mga sinabi niya sa akin dahil pakiramdam ko ay mas pinapaboran pa niya ang asawa ni Marco at ang ginagawa ni Marco sa akin. Pakiramdam ko ay mas pinaparamdam niya sa akin na mas kaibigan ang tingin niya dun sa asawa ni Marco kaysa sa akin. Lia, umalis ka na? Naantok na ako eh. Sabi ko sa kanya. Kinuha naman ni Lia ang bag niya at walang paalam na umalis. Mula noon ay medyo nagkagalit po kami ng natatangi kong kaibigan. Lumipas pa ang mga araw, Mama Mia. Lumipas pa ang maraming araw. Tinitext ko noon si Marco. Sinisigurado kong madaling araw ko siyang tinitext para nang sa ganoon ay tulog na ang asawa niya. Isang beses pa nga, Mama Mia, ay nakipag-text siya sa akin. Sabi niya, nasa banyo daw siya. Bilisan lang daw namin at baka magtaka na ang asawa niya. Pero pagkatapos nun ay ilang araw ulit na hindi siya nagparamdam. Ewan ko, nawawala na nga ako sa wisyo noon. Nawawala na ako sa tamang pag-iisip dahil pati trabaho ko ay naaapektuhan na. Napapansin na rin ako noon ng mga magulang ko kung bakit para raw akong laging aligaga. Alam mo, Althea, matagal na naming napapansin na parang aligaga ka. Ayusin mo nga yung sarili mo. Sa susunod na araw, darating yung anak ng ninang mo. Wala akong pakialam kung sinong dumating, Mama Mia. Ang sinasabi nilang anak ng ninang ko ay ang kababata ko na dati pa nilang nirereto sa akin nung nakapagtapos nga ako ng pag-aaral. Pero hindi ko naman gusto ang lalaking to dahil masyadong presko. Masyadong gwapong-gwapo sa kanyang sarili, kaya kahit kailan ay hindi ko po pinagbibigyan ang pakikipag-date niya sa akin. Sa ibang bansa po ito nagtatrabaho, engineer po ito doon, kaya naman mataas po ang ihi o mataas ang pride. Pero ayoko sa kanya. Kahit marami pa siyang pera at achievement sa buhay niya, ay walang-wala siya sa Marco ko. Mami naman, alam niyo namang ayoko niyan eh. Anong ayaw mo, ha? Naku naman, Althea. Lagpas kalendaryo ka na, oh. Magti-35 ka na sa susunod na taon, tapos ganyan? Hindi ka pa rin mag-aasawa? Bakit, Mami? Sino bang may kasalanan kung bakit wala pa rin akong asawa ngayon? Di ba kayo? Kayo dati, sabi niyo sa akin, dadami ang mga lalaking manliligaw sa akin kapag nakapagtapos na ako.
Eto na nga may nanliligaw na sa'yo. Kaso ayaw mo naman. Mami, alam mo namang napakayabang nung lalaking yun. Simula bata pa kami, hindi na kami magkasundo. Bakit ba lagi niyo siyang pinagpipilitan sa akin? Kasi anak, bagay kayong dalawa. Pareho kayong professional. Pareho kayong matalino. Pareho kayong maganda at gwapo. Siguradong magiging perfect pair kayo. Mami, hindi po. May mahal na po ako. Gulat na gulat ang mami ko noon sa tinuran ko at maging ako ay nagulat din sa revelasyon ko sa kanila, Mama Mia. Sa ilang taon naming relasyon ni Marco, ni minsan ay hindi ko po binanggit sa pamilya ko ang tungkol sa pagkakaroon ko ng nobyo. Dahil ayokong mag-usisa sila, ayokong malaman nila ang tungkol kay Marco. Dahil alam kong magagalit sila. Alam kong ikakahiya nila ang ginagawa ko. Pero sa pagkakataon na yon, dahil sa sobrang kaaligagaan ko at sa sobrang inis ko na rin sa pamimilit ng ina ko dun sa lalaking yon, ay nabanggit ko na ang tungkol sa pagkakaroon ko ng boyfriend. Gulat na gulat si Mami. Ano? May boyfriend ka na? Nasaan? Sino? Pakilala mo sa amin. Mami, hindi pa po sa ngayon. May kailangan pa kaming ayusin at saka sinisigurado ko pa munang siya. Althea, hindi ka na namin pinagbabawalan ha. Ang gusto lang namin makilala yung lalaking yan. Sige po, sa susunod, sabi ko. Huwag mong sabihin na nagli-live-in na kayo dun sa apartment mo ha. Hindi po, hindi kami nagli-live-in. Ayusin mo yung mga desisyon mo, Althea. Siguraduhin mo na yung lalaking yan ay bagay sa'yo ha. Huwag kang pumili ng kung sino-sino lang. Hindi ka namin pinag-aral, pinagtapos. Para lang pumili ng kahit na sinong lalaki dyan. As usual, Mama Mia, may say pa rin talaga ang mga magulang ko kahit pa nasa hustong edad na ako. Lumagpas na nga pero nangingialam pa rin sila. Akala ko noon kapag nakapagtapos na ako ay wala nang mangingialam sa buhay ko, pero hindi pala. Nangingialam pa rin sila at wala silang pakialam kung ilang taon ka na. Lumipas pa ang mga araw. Si Mami ay kulit ng kulit sa akin na ipakilala ko na nga sa kanya ang lalaking sinasabi ko. Si Marco naman ay hindi nagpaparamdam. Kaya apektado na talaga ako, Mama Mia. Hanggang isang gabi, malakas na malakas ang ulan noon. May biglang kumakatok noon sa pintuan ng apartment ko. Nung binuksan ko yon ay nagulat ako. Magkahalong tuwa at pagkagulat ang naramdaman ko. Dahil biglang dumating si Marco sa bahay ko. Basang-basa siya sa ulan, Mama Mia. Wala siyang kahit na anong dala. Kundi ang sarili lamang niya. Marco? Gulat na gulat kong tanong. Umalis na si Cass. Umalis na siya. Ayaw na niya. Naiwan ang mga bata dun sa nanay niya. Mahina niyang sabi na para bang pagod na pagod. Hindi ko alam kung uunahin ko ba ang tuwa na aking naramdaman dahil iniwanan na siya ng asawa niya o uunahin ko ang pag-aalala dahil sa itsura niya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ano bang gusto mong gawin ko, Marco? Tanong ko sa kanya. Gusto mo bang magdiwang ako? Gusto mo bang sumama ako sa'yo? Hindi ko rin alam, Althea. Pero gusto kitang makasama. Hindi ko alam kung paano. Pero mahal kita. Pagkasabi nun ni Marco ay tumulo ang luha ko. Nung nakita niyang tumulo ang mga luha sa mga mata ko, ay agad niya akong itinulak papasok sa loob ng apartment ko at siniil ng halik. Ako naman, Mama Mia, ay wala nang pakialam kung basang-basa man ang lalaking ito at nagkakalat man siya sa apartment ko.
Agad kong ikinawit ang dalawa kong mga braso sa kanyang balikat at humalik na rin sa kanya pabalik. Habang magkaniig kami nung gabing yon, ay hindi ko alam pero lumuluha ako. Lumuluha ako hindi dahil sa saya, dahil nandito siya, hindi rin dahil sa sakit, kundi dahil sa pagod. Lumuluha ako dahil pakiramdam ko ay napapagod na ako sa sitwasyon na meron kaming dalawa ni Marco. Mama Mia, nagising ako, nakatabi ko pa rin si Marco. Tulog na tulog siya sa tabi ko. Tinignan ko siya ng maigi, pinagmasdan ko ang napakapayapa niyang mukha habang natutulog. Etong lalaking to ang kauna-unahang lalaking minahal ko. Etong lalaking to ang kauna-unahang lalaking inibig ko. Pero, isang napakasakit na katotohanan at nakakapagod na paulit-ulit yung bumabalik sa isipan ko. Ang katotohanan kailanman ay hindi siya tuluyang magiging akin. Kasi nga, may asawa na siya. Pagmamay-ari na siya ng iba. Habang pinagmamasdan ko noon si Marco ay isang desisyon ang pumasok sa isip ko. Isang masakit na desisyon pero isang desisyon na kailangan ko pong gawin. Kung gusto kong matahimik at kung gusto kong hindi maiskandalo ang pamilya ko. At kung gusto kong tanggapin pa ako ng Diyos sa kaharian niya. Nagbilin ako ng sulat kay Marco, naligo ako, nagbihis at pumuntang opisina. Nagtrabaho ako buong araw, Mama Mia. Binuhos ko lahat ng galing ko sa araw na yon dahil yun na ang huling araw na magtatrabaho ako sa kumpanyang yon. Nag-submit na rin kasi ako ng resignation letter ko, Mama Mia. Effective immediately. In-interview ako ng manager at ng supervisor ko. Tinanong kung anong problema. Napapansin daw kasi nila na ilang linggo na rin akong wala sa tamang pag-iisip at mali-mali na ang mga trabaho ko. Tapos ngayon bigla na lang akong magre-resign. Humingi ako ng paumanhin sa mga nagawa kong pagkakamali sa opisina. Sabi ko sa kanila may kailangan akong ayusin sa buhay ko. Ayaw pa sana nilang pumayag ng isang resignation na effective immediately dahil kailangan ko pong mag-render ng at least 15 to 30 days muna para makahanap sila ng ipapalit sa akin. Kaya lang nanindigan ako sa desisyon ko na kailangan ko nang umalis at kailangan ko nang magpaalam sa trabaho ko. Buti na lang sa huli ay pumayag naman sila, Mama Mia. Nag-overtime pa ako sa gabing yun para maibigay sa kanila ang lahat ng kailangan kong i-turn over. 9:00 na ng gabi nung umuwi ako. Nung buksan ko ang phone ko ay nakita kong may mga mensahe si Marco. Sabi niya, Mama Mia, umalis daw muna siya. May kailangan daw muna siyang asikasuhin at babalik din daw siya sa mga susunod na araw. Tumulo ang luha sa mga mata ko. Siguro nga tama ang gagawin ko dahil parang pinagbigyan pa ako ng tadhana para gawin yung pinaplano ko. Parang nilinisan pa niya ang daan para maisip kong eto ang tama dahil walang masyadong paghihirap na magagawa ko yon. Pagdating ko sa bahay, pagkatapos kong basahin yon, ay inilapag ko sa mesa ang cellphone ko. Pagkatapos, Mama Mia, ay nilabas ko ang mga maleta ko. Nilagay ko lahat ng gamit ko sa 5 mga malalaking maleta. Pagkatapos nun ay nag-book ako ng masasakyan. 10 minuto pa raw, sabi doon sa app bago makarating yung driver na binook ko. Sa 10 minuto na yun, ay iniisip ko kung tama ba itong desisyon ko. Kung tama bang lisanin ko ang lugar kung saan kami madalas ni Marco.
kung saan namin pinagsasaluhan ang bawal naming pagmamahalan. Paulit-ulit kong iniisip kung tama ba talaga ito. Pero siguro tama nga ito. Tama. Pangungumbinsi ko nun sa sarili ko. Hanggang sa nag-beep na yung phone ko. Nag-notify na nasa labas na raw yung driver. Narinig ko rin na bumusina sa labas yung sasakyan na nabook ko. Agad kong kinawayan yung driver at sumenyas sa kanya. Nagpapatulong na buhatin yung 5 mga malalaking maleta. Ma'am, mukhang wala na kayong balak na bumalik ka. Parang naglilipat bahay na nga kayo nito sa dami ng dala mo. Parang wala ka ng balak na balikan yung apartment na yon. Bakit po? May nangyari po ba? Pag-uusisa nung marites din na taxi driver o marites din na driver nung binok kong sasakyan. Hinignan ko lang siya at nginitian. Wala nang atrasan to, kuya. Wala nang balikan to, sabi ko. Pinaandar niya ang sasakyan, pagkatapos ay nagsasalita pa siya, pero nilagay ko na sa tenga ko ang earphones. Pinakita ko rin sa kanya na nilagay ko yon bilang hudyat na ayoko nang may kausap at istorbo. Habang binabaybay namin yung daan, Mama Mia, papunta sa terminal, ay naisipan kong tanggalin ang SIM card ko. Binali ko yun. Tinanggal ko yon at saka tinapon. Tuluyan ko nang iiwanan ang buhay ko. Ang buhay ng isang malaking pagkakasala. Kailangan ko nang ayusin muli ang pagkatao ko. Kailangan kong lumipat ng probinsya. Bago ko pagawin yon ay tinawagan ko na ang mami ko. Sinabi ko na pupunta muna ako dun sa probinsya nila sa Mindanao. Nagtataka pa noon ang mami ko. Tinanong niya kung may nangyari ba. Sabi ko, Mama Mia, magre-resign ako noon sa trabaho. Ano? Bakit ka magre-resign? Ang ganda-ganda na ng trabaho mo dyan. Mami, kailangan ko tong gawin. Kung hindi, paulit-ulit akong magkakamali. Pagkatapos kong sabihin yun, ay parang natahimik ang mami ko sa kabilang linya. Hanggang sa sinabi niyang sasamahan niya ako papuntang probinsya. Sabi ko, hindi na, Mama Mia. Sabi ko, mag-isa na lang ako. Pero pumilit si Mami. Nagpumilit siyang makipagkita sa akin bago ako umalis. Kaya eto ako ngayon papunta sa kanya. Lumuluha at pilit na pinapakalma ang sarili ko. Pagdating ko sa terminal ay nandun na ang mami ko. Nung nakita niya ang itsura ko, siguro lugmok na yon, Mama Mia, dahil bigla na lang akong sinugod ng yakap ng nanay ko. Isang bagay na hindi naman niya ginawa dati. Hindi ako magtatanong kung anong nangyari dahil alam kong ayaw mo magkwento. Pero ang gusto ko lang, anak, ang gusto ko lang ay maging masaya ka. Kung hindi ka masaya dito, sige, dun ka sa probinsya. Kung saan mo pakiramdam, mas makakausad ka. Naging malalim ang pag-uusap namin ng mami ko. Hindi ko na lang po idedetalye dito ang lahat, Mama Mia. Pero naging maayos naman yun at saka na ako umalis at pumunta na ng Mindanao. Habang nasa biyahe ay iniisip ko, magsisimula ulit ako. Babalik ulit ako sa pagguhit ng tadhana ko. Sa pagguhit ng mga bagay na gusto kong mangyari sa buhay ko. Babalik ako sa umpisa. At sa pagkakataong to, desisyon ko na ang masusunod. Sa pagkakataong to, uunahin ko na ang tama at maganda para sa sarili ko. Mama Mia, habang nasa biyahe ako, ay nakabili na ako noon ng SIM card na bago. Nakalimutan ko palang i-block si Marco sa mga social media accounts ko. Noong tinurn on ko ang data ko, ay nag-ring ito at tumatawag si Marco sa messenger ko. Ngunit hindi ko na yun sinagot.
Nung maputol na ang pagre-ring, ay agad ko na siyang blinak sa lahat ng social media accounts ko. Hindi ako galit, Mama Mia. Wala akong galit na nararamdaman sa kanya. Pero hindi rin ako masaya. Hindi ako galit, hindi ako masaya. Nasasaktan ako ng tahimik lamang. Kahit na masakit, ay mas matindi na sa akin nung mga panahon na yon ang pagod na naramdaman ko dahil sa aming relasyon. Siguro nga hindi lahat ng pagmamahal ay kailangang ipaglaban. Minsan, kailangan mo lang pakawalan. Matuto kang magpakawala ng pagmamahal kung gusto mong tumahimik ang buhay mo. Mama Mia, lumipas pa ang mga buwan. Nakapag-settle ako sa Mindanao. Naging maayos naman ang buhay ko doon at nakahanap naman ako ng magandang trabaho. Sure, hindi kasing laki ang sahod kaysa dun sa una kong work, pero maayos na rin naman. Tinulungan din ako ng tita ko na makahanap ng bagong apartment na lilipatan. Hanggang sa nakapagdesisyon na akong sa Mindanao na nga magsisettle. Nakapagdesisyon akong kumuha na ng pabahay, Mama Mia. Agad naman akong na-approve dahil maganda naman ang records ko. Lumipas pa ang 3 taon. Hanggang sa naisipan kong i-unblock si Marco sa lahat ng social media accounts ko, Mama Mia. Hindi dahil gusto kong makipag-connecta sa kanya, kundi dahil gusto kong makita na maayos ulit ang buhay niya. At nakita ko nga ang profile ni Marco. Muli pala silang nagkabalikan ng kaniyang asawa dahil nakikita ko ang masasaya nilang larawan sa Facebook niya. Hanggang sa sinabihan ako ng kaibigan kong si Lia na kung saan, Mama Mia, sinabi niya na nakapag-usap daw sila ni Marco. Bumalik daw ito sa asawa niya alang-alang sa mga anak nila. Nag-usap daw si Marco at ang asawa niya na ayusin ang kanilang pagsasama alang-alang sa mga bata. Pero ang sabi ni Lia, sinabi daw sa kanya ni Marco na kahit gaano pa katagal na panahon ang lilipas, minsan pa rin daw akong bumabalik sa alaala nito. Ang mga alaala namin, ang mga panakaw naming sandali, kung kailan kami nag-umpisa, ang unang halik at ang huling halik, ang unang pagniniig at ang huling pagniniig. Humiti ako pagkatapos kong kausapin si Lia. Oo, Mama Mia. Oo, meron pa rin akong pagmamahal na nararamdaman kay Marco. Pero naging masaya na ako sa buhay na pinili ko. Masaya na ako sa simpleng buhay na meron ako. Buhay probinsya, kahit na nag-iisa. Hindi ko na hinahanap-hanap yung kilig ng isang lihim naming pagmamahalan at pagniniig. Natutunan ko na rin, Mama Mia. Natutunan ko na hindi mahalaga na may kasama ka sa buhay. Kung ang kahulugan naman noon ay walang katahimikan at kapayapaan ang buhay mo. Ang mahalaga ay matutunan mong mahalin ng buo ang sarili mo. Matutunan mong isipin na hindi lahat ng tao sa mundo ay may nakatakdang makasama habang buhay at nakatakdang bumuo ng isang masayang pamilya. May mga katulad ko na nakatakdang maging mag-isa at nakatakdang mamuhay ng masaya. Hindi kailanman naging akin si Marco. Oo, dati palihim ko siyang ninanakaw. Palihim akong nakikibahagi sa isang pagmamahal na hindi nararapat at hindi laan para sa akin. Pero kung tatanungin niyo ako, Mama Mia, kung pinagsisisihan ko ba ang naging karanasan ko kay Marco, wala pong pagsisisi sa puso ko. Dahil kahit na naging mali ang pagmamahalan namin ay marami naman po akong natutunan.
Natutunan ko po kung paano magdesisyon ng tama, kung paano harapin at hanapin ang liwanag, lalo na kung nasa dilim ka ng pagkakasala at pagkakamali. Natutunan ko kung paano harapin at tanggapin ang katotohanan kahit gaano pa man ito kasakit. Dahil sa huli, ang tunay na pagmamahal ay hindi po nasusukat sa kung sino ang nananatili. Para sa akin, Mama Mia, ang tunay na pagmamahal ay nasusukat kung paano mo piniling bitawan ang isang bagay at isang taong sa iba naman nakalaan para maputol na rin ang sakit na yung nararamdaman. Sana po, Mama Mia, ay may natutunan po ang inyong mga tagapakinig dito sa naging kwento ko. Hindi po ako proud sa naging karanasan ko. Buti na lang at hindi din nalaman ng mga magulang ko ang isang pagkakamaling ginawa ko sa buhay ko. Oo, hindi ako proud sa pagkakamali na yon. Pero siguro, Mama Mia, ang pagkakamaling yon ay nangyari sa akin para may matutunan ang iba. Para may makuha silang inspirasyon at leksyon mula sa naging kwento ko. Last year lamang ay tumigil na po ang mga magulang ko sa kakareto sa akin sa kung sino-sinong anak ng mga kakilala nila. Tinanggap na rin nila, Mama Mia, na maging isang dalaga ako hanggang sa aking kamatayan. May mga pagkakataon na sinasabihan ako ng mama ko na pinagsisisihan daw nila na naging masyado silang mahigpit sa akin. Baka raw kung naging mas maluwag sila, ay baka raw nakahanap ako ng taong makakatuwang ko sa buhay. Sabi ko naman sa kanila ay hindi din. Dahil pakiramdam ko, yun ang nararapat na mangyari sa buhay ko. Pakiramdam ko, dun talaga ako itinadhana. Hanggang dito na lang po, Mama Mia, at maraming salamat po talaga sa inyong programa dahil isa po kayo sa mga nagbibigay aliw sa akin ngayon. Isa po kayo sa mga daily routines ko na nagpapasaya sa akin. Kung meron man pong dumating, gaya ng sabi ng kaibigan kong si Leah, hindi pa raw huli ang lahat. Well, Diyos at tadhana na ang nakakaalam nun. Sa ngayon, hindi ko na ipipilit. Sa ngayon, mas uunahin ko na lang ang maging masaya kahit na mag-isa. Lubos na gumagalang, Althea. Grabe naman ang naging kwentong ito ni Althea. Oo, hindi talaga maganda na maging isang mistress. So, maging other woman, pangalawang babae, pangalawang tao sa buhay ng isang taong minamahal mo. Hindi dahil sa ayaw ka naming maging masaya, kundi dahil mali po yun, hindi lamang sa mata ng tao, hindi lamang sa mata ng mundo, kundi maging sa pangamata ng ating Panginoon. Oo, may mga pagkakataon na masarap at masaya yung bawal. Masarap at masaya yung mga bagay na hindi sa atin laan. Pero dapat nating matutunan na ang lahat ng ito ay posibleng test lamang, trials lamang, o kumbaga examination ng Diyos sa atin kung talagang tayo ba ay magpapadala sa tukso. Dahil binigyan tayo ng free will na makapamili kung ano ba ang gusto nating mangyari sa ating buhay. Ganon tayo kamahal ng Panginoon, binigyan tayo ng choice. Kaya dapat tayo rin marunong magpalaya sa mga taong mahal natin, lalo kung alam natin na tayo ay hindi makakabuti sa kanila. Kung tayo ay maglulugmok sa kanila sa isang pagkakasala at sa isang buhay na puno ng panghuhusga at sa isang buhay na puno ng komplikasyon at makakapanakit pa ng iba. Maraming salamat, Althea, dahil sa napakagandang kwento ng buhay pag-ibig mo. Isang kwento na alam kong marami sa amin at sa ating mga tagapakinig ngayon ang may natutunan at nakuhang leksyon. Sa lahat po ng mga nanonood ngayon, kung umabot kayo hanggang dito, na kung ano naman,
sad emoji naman ang i-comment ninyo. Para kayo naman ang ating uunahin sa ating pagbabasa ng mga pa-shoutout the next time. Kasi eto na ngayon para sisiguraduhin nating umabot hanggang dulo yung pakikinig ninyo sa ating mga contents o sa ating mga kuwento dito sa ating program. Naku, maraming salamat. Naway nagustuhan nyo ito at i-like at i-share nyo ang video na to. Kung hindi pa po kayo subscriber dito sa channel natin, please do subscribe to our channel and please click na rin nyo yung notification bell dyan para naman lagi kayong na-update sa tuwing meron po tayong bagong kwentong inilalabas. At syempre, kung may sarili rin kayong kwento ng inyong buhay, huwag kayong mag-atubiling mag-email sa atin. Ako, i-send nyo na lamang ang inyong kwento sa ating email address. That's mamamiacdo0317@gmail.com. That's mamamiacdo0317@gmail.com. Thank you so much sa inyong pakikinig at sa inyong panonood. Hanggang sa susunod po nating kwento, ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia. Mwah, mwah, mwah. Babush and have a nice day everyone. Bye-bye!